Sa huling tatlong laro ni Jackson Hayes, hindi natin may pagkakaila na gumaganda talaga yung laruan niya, especially sa naging laban nila kanina kontra sa Dallas Mavericks na kung saan nakapagtala siya doon ng 16 points. Samahan mo pa ng 7 rebounds, 4 assists, 3 steals at 1 block. Para sa mga di nakakaalam, sa Jackson Hayes lang naman na may pinakamataas na plus and minus sa kanilang kupunan na may plus 26. Sa mga interesadong malaman kung sino yung pangalawa, hawak to ni Jake LaRavia na may plus 21. So balik na tayo kay Jackson Hayes. Kung hindi ako nagkakamali, ito na ata yung pinakamahabang playing time na ibinigay ni JJ Redick dito kay Jackson Hayes na kung saan nakapaglaro siya sa laban na to ng 34 minutes. Yes, tama ka na narinig mga idol, 34 minutes siyang naglaro. Ganyan siya ibinabad ni Coach JJ. Para sa akin, sa tingin ko naman, naging worth it yun kasi maganda talaga yung naging impact ni Hayes sa laban na to. Sa katunayan, siya nga yung masasabi nating isa sa mga nag-step up kung bakit nakakuha ng Lake Show ang panalo sa laban nila kontra dito sa Dallas Mavericks. Para sa mga nagtataka kung bakit naging mahaba ang playing time ni Jackson Hayes sa laban na to, well, hindi kasi nakapaglaro si DeAndre Ayton. Kaya naman halos lahat ng playing time ng big man ay napunta dito kay JH. Narito ang ilan sa mga highlights na nakuha ko kay Jackson Hayes kanina sa laban nila kontra Dallas. Susubukan ko na rin sa inyo i-breakdown mga idol kung gaano siya ka-epektibo sa loob ng court. Si Hayes kasi yung tipo ng center na masasabi nating athletic talaga. Bukod sa malakas na tumalon, mabilis pang gumalaw. Kaya masasabi nating fitted talaga sa lineup ng Purple and Gold. So eto mga idol, si LeBron na may hawak dyan ng bola. Tingnan nyo maigi. Wala pa yung center ng kalaban pero si Jackson Hayes bumababa na. Dahil nakita ni LeBron na mismatch nga yung tapatan na yan, gumamit ka agad si LBJ dito ng lob pass para ibigay yung bola kay Jackson Hayes. Jax throws it down. Matapos ito i-handoff ni Jax yung bola kay AR, magro-roll na siya papasok sa loob ng paint. So ayan mga idol, dahil sa play na yan, nabasag ng tuluyan yung depensa ng Dallas. As you can see, dalawa na ang bumabantay kay Austin. At dahil open na nga si Jackson Hayes, gumawa si AR ng paraan para maibigay yung bola dito. Tignan nyo maigi, si Middleton dito ang pwedeng bumantay kay Jackson Hayes. Kaso nga lang nakita ni Middleton na open si Jake LaRavia sa right corner at sakto, dun din kasi nakatingin si AR. Kaya naman mas binabuti ni Middleton na puntahan to. Kaso nga lang ang masaklap, kay Jackson Hayes pala ibibigay ni AR yung bola. Kaya ayun, easy 2 points para sa Lake Show. Sa senaryo na to makikita natin dyan na maganda talaga yung ball movement ng Lake Show. Kumbaga halos lahat sila nakakahawak ng bola. So ayan, LeBron pass the ball to Marcus Smart. Smart with the shot fake. Dahil dyan naiwanan ni Smart yung defender niya. Kaya napilitan mag-help defense itong si Gafford na kung saan siya dapat yung bumabantay kay Jackson Hayes. Matapos makita dito ni Hayes mga idol na nag-help defense nga yung bumabantay sa kanya, ang ginawa niya pumasok to sa loob ng paint. At sakto nakita siya ni Smart. Smart drop pass to JH. Jackson Hayes with another 200 slam dunk. Ito susunod na video na ipapakita ko sa inyo. Same scenario lang yan mga idol. Kaso nga lang sa pagkakataon na to, si Jake LaRavia naman yung nag-set up ng play para kay Jackson Hayes. So ayan, Jake LaRavia with the ball fake, sabay pasok sa loob ng paint. Matapos mag-help defense ng big man ng kalaban, bibigay ulit yung bola kay Jackson Hayes. Sa madaling salita mga idol, para kay Hayes talaga ang play na to. Para sa akin, okay naman talaga yung laruan ni Hayes. Kaso nga lang meron ako nakikita dito na kinakailangan niya pa i-improve. Pero syempre, no, malay naman natin mag-improve pa to sa mga susunod na laro nila. Sa tingin ko mga idol, kinakailangan pa ni Hayes masigpitan yung depensa niya sa interior. Syempre, isang solid na rin protector din ang hinahanap ng Lake Show. Tsaka hindi lang yan, yung pagkuha ng offensive at defensive rebound. Hindi pa kasi ganun kasolid na rebounder itong si Jackson Hayes. At dahil maganda nga yung pinapakita ni Jackson Hayes, tatanungin ko kayo mga idol kung ito na ba yung tamang pagkakataon para palitan niya sa starting lineup si DeAndre Ayton. Magkomento na dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming salamat sa solid na suporta mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.